naramdaman nyo na ba? Nagpayanig na ba sa inyong mga ATM at bulsa ang inyong 13-month pay? Ang inyong Christmas bonus, year-end bonus? Ang tanong, may natira pa ba? Yes. Ay, kaya eto, maigi muna mga kapuso sa mga hindi pa nakatanggap ng bonus, sa mga may natitira pang bonus, paano nga ba natin itong gagamitin wisely? Siyempre, ang ating partner sa ating programa, walang iba kundi si Professor Vince Rapisura. Isa po siyang financial educator and social investor ang muli nating makakausap. Prof, good morning and congratulations sa atin. Good morning! Oo, good morning Tuti at Nori. Congratulations Ay, sa inyo. congratulations sa atin! Parang ang bata-bata ni Miss Nori ngayon. Payat yata kayo Oh, hindi, naka-black lang, Prof. Di ba nakakatuwa, di ba, Prof? Yung ating yung episode yes, natin yung episode. about Actually, yung half nung episode natin na ibinigay sa CMMA na entry ay yung kay Professor Ang ating pinag-usapan noon, balikan natin, ay yung mga karapatan ng mga construction workers. Diba? Naku, gagawa pa tayong marami niyan. Mga OFW. Yes. Gawa tayo ng marami. Pero ito, marami kasi nagte-text. Paano daw nila gagastusin yung 13-month pay nila kasi ang dami-dami. Nag-text dito, Norilyn Temblor. Ah, gano'n? Ako ba yun? Parang hindi naman ako yun. Parang ikaw yun. So ito, pero ito, seryoso, Prof, no? Yung iba kasi, di ba, yung pagka meron ng, yung pera na hawak, nawawala sa sarili, no? Tapos biglang, milyonarya na. Tapos biglang, pagka naisip, ay, hindi ko pala ito kailangan. Oo. Actually, alam nyo, talagang maraming mga ganyan na nangyayari ngayon, lalo na at yung pagbabago natin sa ekonomiya, ramdam na ramdam naman, di ba? Compared sa pandemic. So for example, ako nakita ko na yung inflation ay bumabagal na, no, compared sa di ba last year ang taas-taas ng inflation. Correct. Tapos nagtaas pa ng minimum wage. Naku, talagang may mga gagastusin ng mga tao, di ba? Correct. Tapos ang unemployment rate din natin ay bumababa. Pero of course, meron pa rin naman on the negative side, no, yung piso natin humihina. So ibig sabihin lumalakas yung dolyar o yung mga yung mga foreign currencies. So good 'yon for OFWs, pero para sa atin na mga kumukonsumo dito sa Pilipinas dahil madami sa mga binibili natin ay imported, nagmamahal, no? At syempre, hindi pa rin natin maiwasan itong mga kalamidad, mga di ba? May sunod-sunod na bagyo, Prof. 4 ba or 5, oo, ganyan. So, sana wag tayong maging short term, na kahit short term mag-isip na kahit na nakakaramdam tayo ng medyo kaginhawaan ng buhay ngayon, lalo na darating ang 13th pay, ang mga performance bonus natin, ay hindi na natin ito paghahandaan. So, dapat ay paghahandaan natin yung mga yan. So, sa mga 13th month pay, no, para sa akin, meron akong rule para dyan. No? Isang simpleng rule lang. Naghihintay kami. Talaga nakinig na lang kami. No? Go, bro. Yung rule mo dyan, ito tandaan ninyo, ang rule ay 50-50. Kasi, 50-50. Ang 13th month pay kasi ay kino-consider ko na irregular income, meaning hindi siya buwan-buwan dumarating sa ating regular monthly. So, irregular siya. And for irregular and unexpected income, ang ginagamit ko ay ang tinatawag natin na 50-50 rule. Okay. Kalahati, i-enjoy mo. Wow! At least nagbigay ka ng para i-enjoy man lang. Yan na yung deserve. Yan yung sinabi natin last week. Deserve ko to. Hashtag deserve ko to. Hanggang kalahati lang. Hanggang kalahati lang, ha? Hanggang kalahati lang. Yung kalahati naman ay isa-save mo or i-invest mo. Yes. No? At kasi ganito yung rule ko kasi 'di ba, lagi ko ang sinasabi sa inyo ay BOLO, balance of luxuries and obligation. Correct. Which means dapat naman ay yung perang kinikita natin ay
na-enjoy din natin. Pero at the same time, we make sure na pinaghahandaan natin yung future, di ba? At hindi natin nakakalimutan yung mga responsibilidad at obligasyon natin. Ngayon, ang tanong, Sir Vince, paano naman kung may utang ako? Saan yun? Mm-mm. Tama At saka, naman. at saka mga bills. Oo. Bagay, totoo din. Oo. So, yung kung may utang kayo, doon sa 50% na isa-save ninyo, kunin nyo yung 30 doon sa 50, no? So, bali 30% ibayad mo sa utang at 20% i-save mo. Ako isasuggest ko na huwag mong ilalaan lahat sa pagbabayad ng utang kasi ang magiging pakiramdam mo niyan ay nagtrabaho ka na lang para magbayad ng Ay, utang. pero Maraming ganyan. Yun nga, no? At least nabanggit Oo, ni nabanggit Professor. ni Prof. Alam mo, Prof, meron akong kaibigan na gano'n, ano? Parang ang nangyari tuloy sa kanya, para siyang nawalan ng urge para pumasok. Alam mo yun, sa trabaho. Parang nawalan siya ng urge na yung galing niya sa trabaho, parang nawala. Parang feeling niya, pumapasok lang siya para magbayad ng utang. Ang utang. Sino ba naman ang gaganahan, di ba, na nagtatrabaho pa para sa kasiyahan ng iba, hindi para sa iyo? Kaya lang, ikaw Kaya- din naman ang ba't ka nagkautang eh? Oo, totoo. Pero ang lagi kong sinasabi dyan ay kaya kailangan talaga, ang rule na ginagawa ko dyan ay kung gaano kagaling mangutang, mas magaling kang mag-ipon. Ha? O yun yung tatandaan natin, no? So mag-schedule tayo ng another dyan kasi marami akong mga bagong nalaman kung paano tayo makakaahon sa pagkabaon sa utang. Ay, i-schedule na natin ngayon sa New Year. New Year utang talaga. Kasi sa kikipag-schedule na ako kay Prof. Vince, ha? Totoo. Oy, actually, gustong-gusto ko talagang mag-guest, no? Kasi na-invite ako, pero minsan kailangan ko mag-turn down kasi LDR ako ngayon. Ay, ganun ba? So, na-post ang aking jowa sa Bangkok, kaya half of the time, nasa Bangkok ako ngayon. So, mahirap ang scheduling. So, Oo nga. Anong tawag dito? O, sige, pero basta't Ay, sa i-set New natin Year. before. Pagka naayos mo ng yung schedule, Prof. Sige. Yes. Oo nga. Balikan na natin. So, ayun na yun. So, yung 30% pambayad ng utang, 20% savings, okay? Yung 50%, i-enjoy mo yon. Yes. Sabi ka, Wait. meron pa? Oh. Meron kang pang responsibilidad sa pangkawang gawa kasi alam ko may mga nagta-typing diyan ganyan. Apo. Gusto mo yan kukunin sa i-enjoy mo, ha? So 10% doon maximum ay pangkawang gawa at pang-typing kung ano man yung kailangan mong gawin. So, yung 40%, yun yung i-enjoy mo. Yes, yun yung Yeah. i-enjoy. So, ibig sabihin, yun yung na yung para yung pang Noche Buena mo, pang ano mo, di ba? Pang polka dots Yes. mo. Yung kung Oo. gusto mong may pang regalo, dun mo kukunin. Nako, at saka wag nyo ring uubusin ng biglaan ng minsanan, 'di ba? May bukas pa, may 2025 pa, 'di ba? Oo nga, oo naman. Kasi bukod sa Noche Buena, may Medianoche pa. Baka wala ka ng pang Medianoche. Oo, totoo 'yan. Oh, di ba? Kanina nasabi mo 30% lang yung gagamitin mo pambayad ng Ng utang. utang. Paano kung may existing na utang pero okay lang ba na babayaran mo porsyento pero may interest pa rin? Oo. Hindi, siyempre, ito kasi ang tinitignan natin ay 30% of the extra already, Of the- di ba? So ang assumption ko ay doon sa regular mong kinikita ay mayroon ka na rin talagang nakalaan na budget na pambayad sa utang. Sa regular That means- yan, Toots. Oo. So, dahil ito ay irregular at extra na lang, so madadagdagan yung pambayad mo sa existing Madadagdagan. Parang additional lang. Oo. Kasi kumbaga, di ba, ang pinapaliwanag ni Prof, ngayong December, dalawa yung income mo eh. Yung regular, ibig sabihin, Yung yan yung sahod mo. sweldo mo. O tapos yung irregular, yun yung hindi mo 13 month inasa na pay. 13 month. Pero dun sa regular mo, dahil ikay nangutang, so dapat marunong ka din magbayad. So,
nakalaan yon dun sa ibabawas mo sa regular mo. Pero Yes. para mas mabawasan mo utang mo Dun dun mo sa kunin sa irregular na bonus na hindi mo in-expect, kumuha ka din doon ng 30% na pambayad pa. Ayan. Perfect. Para Yes. matuwa yung inupangan mo, di ba? Oo na. Totoo. Ay, ang galing. Advance. Makakautang ka ulit. O, sasabihin Oo. sa iyo. Di ba? Oo. Ayun. Tapos ano no, doon sa pagsisave at saka sa pag-i-invest, naku, iwasan natin ang stock market at saka mga equity investment sa UITF and mutual fund, no? Kasi marami nitong dumaan na September at October, marami na namang naengganyo na pumasok kasi Oo biglang nga. May sikat na influencer sa crypto, doon siya nalugi ng malala. ay, Diyos ko, di ba? Lalong yan, iwasan natin yung mga Yung yan, crypto, no? crypto. Totoo yun. Hindi sa ano. Pero kasi lalo na kung hindi Mo alam. mo alam. Di ba, no, Makipaglaro. Prof? Una, yung sa stocks, hindi ako interesado kasi hindi ako marunong. Mhm. So ayoko. Lalo na yung crypto, hindi ko alam, so ayoko. So yung Yes, gusto ko, yung pera na pag-i-investan mo, dapat alam mo. May, At dapat yes. may kasiguruhan, di ba, Prof? Oo. Dapat alam mo siya, no? So, sa akin, okay din naman na pumasok ka dito sa stock market, no, ganyan. Pero tama kayo, no? Dapat talaga ay mayroon kang kaalaman tungkol dyan. At ang basihan ko na meron ka ng kaalaman dyan ay nag-aral ka for a minimum of 2,000 hours. At ang 2,000 equivalent ng 2,000 hours of studying ay nasa 2 hanggang 3 taon ng pag-aaral doon sa specific na investment na yan. Di ba? Ay, ayoko na. Tinamad. Di naman, ayoko na nga. Dahil ayoko na mag-aral ulit. So, ayoko na sa stocks. Okay, pero ano ha, we shouldn't stop learning. Hindi naman lahat kasi, Nor, nasa classroom yung pag-aaral. No? Marami na. Totoo. Totoo naman. Actually, Correct. tulad ng ginagawa natin, makikinig sila Yes. dito. So, pag-aaral to, no? Oo, correct. Marami nga kaming natututunan sa ni Tuti, Prof. Kaya bumabait na kami. Mabait, no? So, yun. So, sa akin, kung magsisave at mag-i-invest tayo, dalawa yung aking suggestion dyan, no? Ang aking paboritong Pag-ibig MP2, Yes. ang My Pension Booster ng SSS. Oo nga. Meron na din pala ang SSS, no, Prof? Oo. Meron na rin siya. At ganun din, no? Parang tinatapatan niya yung dividend na nakukuha natin sa MP2. So, parang parehong-pareho lang sila. Ang pagkaibahan lang nila, hindi mo pwedeng i-withdraw ng every pagkatapos ng maturity. Meron na. Kanina, Professor, meron na? Toots, napakinggan ko si Sir Jack ng Pag-ibig. Ay, hindi yung WISP ng SSS mo. Kasi yun sa MP2, pwede na mag-request ka na yearly, yung annually, pwede yan. mong makuha Ang yung dividend mo. Totoo. Yes, So, pero yung iba, kung gusto mo na i-stay pa rin doon para kasama nung for 5 years. Pero ibig mo sabihin, Toots, sa SSS, hindi pwede? Hindi, yung WISP pag natapos mo na yung ano mo. Doon mo na lang din. Actually, ang mas may ang SSS pwede siyang ma-withdraw yung ating My Pension Booster na voluntary kasi dalawang klase yon May mandatory at saka may voluntary. So, voluntary portion, pwede mo siyang ma-withdraw at kung greater than 5 years na yon na i-withdraw mo siya, wala na siyang service fee or penalties na tinatawag nila, no? Kung less than, mayroong fraction of penalty lang pero hindi naman kakain doon sa principal amount na inilagay mo. Ganun pala siya. Correct. Sige. Oo. Balik tayo dito sa spend natin ng 13-month pay kasi So bukod doon, Prof, saan pa po pwede? Merong iba nagtatanong, yung bang sa ganong kaliit na, kasi usually naman ang bonus, it's either isang buwan na ang sweldo mo, o kaya kalahating Kalahati, buwan, o kaya minsan buwan. depende sa takbo ng kita ng kumpanya, at di saka ba? kasi, iba yan dun sa tinatawag natin na 13-month, 13-month pay. na nasa Mandatory batas. kasi yun ang batas. Pero yung mga ganun daw ba, Prof, yung ganong halaga ng pera, pwede pa rin ba daw siya na magamit sa pagnenegosyo?
Oh, of course naman, yung at lahat naman ng mga malalaking bagay nagsimula yan sa maliit, So, Totoo. at kung ano man yung amount na dumarating sa atin ay ipagpasalamat natin, grasya yan eh, 'di Oh, ba? thank you, Lord. Kaya kailangan natin siyang iingatan, no? So, that's my rule. 50-50, 50 save, invest, or inegosyo mo, 50% yan ay i-enjoy mo para hindi ka naman ma-feel bad. Same lang din pala, no? Yung Ah, process, Prof. Oo. So, ah, yung ugali ba natin, for example, yung binabanggit natin kanina, yung compulsive buyer tayo, one day millionaire, nagagamot ba yun, Doc? Doc, ginawa ko ng Doc, no? Prof. Ginawa mo na doktor si Professor B. Naging ano na ako. Oo. Yung pagiging compulsive buyer natin or yung pabigla-bigla tayo na bibili. Oo, kasi may pera kayo. Minsan naisip natin yun eh. Minsan nga kahit di mo pa natanggap yung bonuses mo, may ina-add to cart ka na, may naay ka na nabibilhin, di ba? Inuunahan mo na. Inunahan mo na, di ba? Wala pa man yung mga bonuses mo. Oo. Oo. Actually, sa psychology nung inaaral ko to, ang sabi nila ay pwede namang baguhin yung mga behaviors natin, no? So gagawa ka ng mga replacement behaviors. Kaya maganda talaga na iniintindi mo bakit ka ba compulsive buyer, di ba? So for example, sabi mo, ay nagiging compulsive buyer ako kasi meron akong app sa telepono na pwede akong mag-scroll at pwede akong mag-order. Mabudol ka. Oo. Ano yung pwedeng doon, solusyon? Eh di i-uninstall mo yung Correct! mga apps na yan, di ba? Tama. Para hindi ka ma-tempt, di ba? Mabudol. Oo. Hindi ka matukso. Uninstall. Oh. Tapos, for example, ay na-impulsive buying ka kasi napadaan ka lang sa mall, dapat may bibilhin ka lang, napa-window shopping ka na, tapos nakabili ka na. Eh di umiwas ka sa window shopping, tapos humanap ka ng ibang mga activity that will give you happiness, di ba? At kung ano yung magbibigay ng kasiyahan na sa'yo yon, ay ikaw makakapag-decide, iba-iba tayo. Ako, di ba? Kailangan ko pumunta ng bangko, kung nandun yung Syempre, kasiyahan. dato na kasi yan. Di ba, Prof? Ako, kailangan ko pumunta ng Korea. Korea. Yeah. pero ito, Prof, na isa din sa ako minsan ang ginagawa ko, pagka pupunta ako sa mall, ma'am, may importante talagang bilhin. Ang gawin mo, iwan mo lahat ng credit card mo. Ang dadalin mo lang pera, yun talagang pambili mo. Huwag ka magdala na extra. Totoo yun. Yes. Pati yung mga ATM, di ba? Hindi. Para wala akong, pagkaano, hindi lang. Wala akong pambili. Ito lang talaga. Ginawa na din namin yung ganyan, nila Maris, nung nagliliwa kami. Oo. Ito lang yung spend natin, magdala tayo yung ganito lang. No, tapos iwan mo, Na-budget di ba? naman, mababudget mo minsan. Oo. At saka Pero alam nyo, para sa ating yung medyo millennial, Gen Z at saka mga boomer, ay millennial, Gen X at saka boomer. Pero itong mga Gen Z, nasa mga mobile wallets di ba? So ano naman yung tip ko sa kanila? Go po, Prof. Yung sarili. Huwag nilang ilalagay yung balance na nakalagay mismo doon sa mobile wallet na ready to scan, makakabayad na. Ang gawin nila, mag-open sila ng bank account within the mobile wallet para kapag magbabayad sila, maiinis pa sila na mag-withdraw sila. May correct. So, may added layer na mahihirapan sila. Katulad din nung sa atin na iwan mo na lang sa bahay. Parang ganyan. Oo. Correct. Kasi parang kasi parang ang nangyayari ngayon, Prof, yung parang pinadali para sa tao yung paggastos. Yes. Di ba? Naku, naaral nila lahat yan para talaga kasi negosyo to di ba? Correct. Kaya kailangan nating humanap ng mga paraan din Totoo. para makaiwas sa mga yan. Nakalink na nga minsan yung bank account mo saka yung G-wallet mo. Oo, di Yung ba? e-wallet mo. Ang bilhin mo, Just click, okay na. Mga bills, di ba? Yun ang important. Okay, pwede yung mga yan para hindi ka na hindi ka nakakalimot. Ito din, may nagtatanong din, Prof, nag-start na din. Yung ano ba daw ang tamang wasong paggamit ng credit card? Kasi daw, minsan, binabayaran lang daw niya yung minimum Tapos sabi daw, parang hindi naman ata nababawasan yung binabayaran ko. Very wrong, di ba? Oo.
ano ba ang gamit ng credit card? Ang gamit ng credit card ay dapat parang cash din yan. Hindi mo ikakaskas kung walang equivalent na amount na pambayad ka galing sa bank account mo, no? Mhm. Ang rule sa credit card use ay if you can't pay it in cash, bawal magkaskas. Oh. Pwede namang installment. Prof, Pero totoo yun, If you can't pay it in cash, cash, bawal Bawal magkaskas. magkaskas. Okay, may Oh. quotable quotes ka Oo. ulit ngayon, Oo, Prof. yeah. Pero ito, okay po ba daw yon kung halimbawa talagang may need ka na bilhin. Oo. Tapos makukuha mo sa credit card ng installment at zero interest. oo. Kasi ang nangyayari dyan ay sinasanay kanilang mangutang. Oo. Di ba? Kasi utang pa rin yan eh. Correct. Tapos, at nararamdaman mo yung sarap ng feeling na nakuha mo agad yung Oo. item. Tapos wala kang inilabas na cash, di ba? Wala kang interest na cash. Tapos parang pag pero saka mo na lang malalaman pag binabayaran mo na siya, di ba? Oo, Totoo. nagmamaktol ka na. So sa akin talaga, ang disiplina na kailangan nating i-establish muna ay savings discipline. Kasi pareho din lang naman yon, delayed gratification dapat. Antayin mo na maipon mo yung pera na yan bago mo bilhin. Tapos sabihin nila, ay magluluma na yung model. Eh di okay lang, discounted mo na yung makukuha. Oo, Diba? mas mababa na. Hindi, gusto ko kasi yung latest eh. Ganun ngayon ang mga bata, Prof. Oo nga oo. Tumaan din naman tayo sa lahat ng yan, di ba? Oo, kaya naiintindihan. Gusto natin ng latest. Oo. Para bang feeling nitong mga bata ngayon, no, pagka hindi ka na latest, hindi ka Napag-iwanan. in. Oo, di ba? Oo. Oo nga, ganyan. So, yun, ako, go back to the main function kung bakit mo binibili ang isang bahay, no? So, binibili mo ang isang bagay dahil doon sa gamit nito sa iyo. So, kung ang bibilhin mo ay cellular, nakakatawag, nakaka-internet, nakaka-picture, edi, yung basic lang yung kukunin mo at yun na yung pinaka-okay. At usually sa totoo lang, yung pinaka-basic model, yaan yung pinakamatibay. Natibay. Totoo yan. Yung Oo. QWERTY. Kasi may mga kung ano-anong mga features at mga kung ano-anong Yan ang mga... madaling masira pa. Oo, mas madaling masira. Totoo Kasi hindi yan. mo alam kung gamitin at hindi mo rin alam gamitin lahat ng features. Sayang lang, yung pinambayad mo na mahal, hindi mo din naman Ma-enjoy. alam i-explore. Oh. Oo, totoo. YouTube, So, Spotify ka lang yung mga naman, ganong bagay, yung sinasabi lang ni Professor Rapisura, yun yung mga dapat din nating i-consider. I-adjust din yung Oo, spending natin. at least sa pamamagitan ng mga ganon na tips ni Professor, makakatipid ka din. Totoo. Yes, oo. Kasi kapag pinag-iisipan mo at pinagpaplanuhan mo yung mga pagkakagastusan mo at pagkakakitaan mo, mas madali mong i-implement yan eh. Huwag kang gagawa ng desisyon ng pabigla-bigla, no? Dapat ay napaghandaan mo na yan. Para kunwari, may in-offer sa iyo. Wala naman yan sa plano mo. Isabihin mo lang agad, sorry wala sa plano ko yan eh. Ganun lang, simple. Correct. Diba? Pero kasi kung wala kang plano, everything is an option. Diba? Totoo. Parang pag kunwari ay... Kaya sira-sira na lahat pag naano mo Yes, na. kaya sira-sira na siya. Parang boyfriend at girlfriend din lang yan. Kung wala ka pang sinasagot, ang dami mong option. Pero kung may nakafocus ka na, meron ka ng sagot sa ibang lahat na yan. Istorbo lang lahat yung iba. Diba? Yeah. True, di ba? Oh, anyway, bibigyan natin ng pagkakataon si Professor Vince, na magbigay ng mensahe sa ating mga kapuso, lalo na po yung mga nagnanais na umahon sa mga pagkakautang at Sa hirap. ay makapagsimula muli. Go ahead, Prof. Actually, gusto ko tong i-take yung opportunity na sana paghandaan natin yung 2025. At para sa akin ay hindi lang pera lahat yung pwede natin paghandaan. Pwede rin natin na pag-investan yung sarili natin sa kalusugan, kaalaman, Correct. kaibigan at kakilala, no? At shout out lang ako sa aking
previous driver na na-investan namin at naturuan namin na maging videographer at maging yung driver ko naging video editor ko yan. Talaga? Tinuruan ko siya. Multitask. Ano yan? Upskilling. Diba? Prof, sa Investment test na sa yan. kaalaman. Upskilling. Correct. Oo. Investment sa kaalaman. At kahapon, medyo heartbroken ako ng kaunti kasi nag-message siya sa akin na magre-resign na siya kasi Ay. siya ng work bilang video editor. Wow. Kasi ngayon ako naman ay mas may saya yung pakiramdam ko na Pero syempre may lungkot din. Ano? lungkot din. Pero ang sabi ko nga ay hindi yan titigil na magiging video editor ko. So ako na yung magiging part-time niya at magkakaroon na siya ng full-time. Alam mo, hindi siya nakatapos ng college ganyan. At Pero sabi niya masikap sa nanay- kasi, Prof. sabi nga ng nanay niya, nung umuwi siya for the first time, na may dala-dalang laptop, ang sabi daw ng nanay niya, anak, saan mo kinuha yan? Pero nakakatuwa, Prof? Yun mga yung sinasabi ko ganun. lang na, hindi lang sa pera yung pinag-isipan natin, pero kailangan nating mag-invest din sa kaalaman kasi yung kaalaman at kalusugan natin, yan yung puhunan natin para tayo ay umangat sa buhay at magkaroon ng ng mga ibang opportunities, no? Ayan. And I feel like ako naman ay nakapagbigay ng opportunity kay Jeff, no? Si Jeff. ang Hello, ating, Jeb. Oo. So from driver, ang tawag ko nga sa kanya ay direct kasi siya nga ang videographer ko at saka siya yung editor. Oh. So I wish Jeff a very very successful career ahead of you and I am so very proud of you. Yeah. Parang si Igan din ang galing. Kanina. Galing. Prof, maraming salamat sa pagkakataon sa ulitin. Yes, oo. Ay, last na plugging lang. Go ahead po. Webinar pala ako, December 10, Financial Planning. Opo. December 4, 10 a.m. to 12 noon via Zoom. Retirement Planning, December 4, 2 to 4 p.m. via Zoom. Kung interesado po kayo, pumunta lang sa vincerapisura.com/webinar. Ayan, Ayan. para makikita nyo din po kung ano pa yung mga iba't iba pang seminar at schedule ni Professor Share Vince natin yan Rapisura. mamaya. Share mo, Toots, ha? Prof, ingat ka! Bye! Thank you. Happy weekend! Happy New Year! Ayan po mga kapuso, ang napakagaling na financial educator at social investor si Professor Vince Rapisura.